Una, alam natin na nagbago na ang temperatura dun sa Kongreso. Pero ito yung sinasabi natin sa inyo last time. Nung na-dismiss yung impeachment, actually nung na-archive yung impeachment ni VP Inday, ang daming nagsasabi, impeachment lang yan eh. Eh hindi pa naman tapos eh. Eh paano yan? Babalik lang naman sa House of Representatives eh. Eh sila Martin pa rin yan and so on and so on. Ano yung sinabi namin dito sa Luminous? Huwag kayong mag-alala, the 20th Congress will not be the same as the 19th Congress. Tandaan nyo po yun. Kasi may mga pumapalag na. Hindi katulad ng 19th Congress, itong 20th Congress may mga surprises. Tulad ni Congressman Kiko Barzaga. Tapos yung mga nagtatanong kanina during the budget hearing ni VP Inday, aba, parang nalagari yata ang mga sungay. Bukod pa doon, tahimik pa nga si Congresswoman Swansing. Hindi ba na tapos sandali lang din yung hearing ni VP Inday. Nakalusot pa siya ng isang hirit na magkamag-anak ba si Congresswoman ko at at si Zaldi ko. Yung mga nag-a-attempt magbalita dyan sa comment section, mga dear, na kanina pa namin pinost yan. So don't worry. Pag-uusapan natin yan. Chill. Di ba? Medyo, ko ngayon, kumbaga, optimistic. Hindi pa rin ako naniniwala na panalo tayo, no? Pero, optimistic ako. Ito sabi ni Adrian, si Kong Swansing, pabaw-baw pa kay VP Sara. Correct. Bakit? Sino ba yung mga nag-aalsa? Kahit sabihin pa natin na nagha-hijack yung mga taga-kabilang parlor, yung mga pulang parlor, yung mga yan. Kahit sabihin pa natin, may mga ganon, sa totoo lang, the writing is on the wall eh. Si VP Inday still remains the strongest candidate and, hindi nila alam kung anong mangyayari dahil umaalsa na nga. Daming kahit sabihin pa natin na andyan yung mga dilaw, andyan yung clergy and all that. Alam natin na tayo yung hina-hijack nila. Alam nila na from the start, since 2024, yung mga alyado sa mga Duterte o yung mga pro-Duterte ang talagang nag-raise ng issue ng korupsyon. So yung mga maaangas magsalita nung ilang araw na at sinasabing wag na pumunta yung mga DDS, wag na mga ganyan. Mga nagtutrol yung mga yan kasi they know and oh my gosh, they know. Nararamdaman na nila na medyo nangangamoy bago yung simoy ng hangin. Doon pa lang sa house, tignan nyo yung pagtrato doon kay VP Inday. Hindi ba parang VIP na siya? Hindi gaya dati na kulang na lang tapak-tapakan ng ating Vice Presidente. Ngayong araw na ito, sandali lang yung katanungan at 'di ba? May pabaw-baw pa nga ika ni Adrian. Ay, Sir Maxi, naku, pasensya na po, ginabi tayo ng live. Marami pa tayong inasikaso ngayong araw na ito at marami tayong kausap para alam natin kung ano yung mga ibabalita. So maraming usap-usapan. Ngayon, yung mga nandun sa harap ng house, ang laki ng tulong nila sa pagbabago ng ng pakiramdam ng mga tao. Itong mga pagsulong ng ating mga retiradong opisyales ng AFP, ang laki ng tumataginting kumbaga sa taong bayan. Ang lakas ngayon ng pressure dito sa Kongreso. First time na tignan niyo walang dispersal, hindi dinidisperse ng PNP ang crowds na nandun. Dati, syempre mataas ang security levels diyan sa harap ng Kongreso, pero ngayon tila nakakaamoy ako na maximum tolerance na. So bukod pa dyan, nakikita nga natin kumakaripas na paalis yung mga yung mga driver ng kongresista kung sakay man nila yung kanilang mga amo, ganun na nga. Medyo kabado na sila. So, utang na loob ha. Teka muna, pabalitain niyo muna ako bago kayo magpasok ng nega. Kayo talaga.
May mga tao dito kasi na pag in-announce mo yung ano, yung silver lining, sasabihin nila, ay may cloud eh. Di ba? Hello? Hayaan nyo naman ng konti bago kayo magnega. Para maka-generate tayo ng mas maraming good energy. Kayo yung type na ano pagka nananalo na tayo, sasabihin nyo, pero nandyan pa rin siya eh. Grabe kayo. Would it kill you to be a little optimistic? Ha? Would it kill you to do that? Kayo talaga, oo. So, oo, kailangan maghanda tayo. Lalong-lalo na, hindi ako magdududa na, syempre, kahit paano, hindi nila tatanggapin na matalo sila, di ba? So, every time na meron silang ganito, of course, we're on guard na hahanap sila ng paraan para hindi sila bumitiw sa kanilang kapangyarihan. Gayon pa man, hello, mag-celebrate tayo ng konti lang. Hindi pa naman, mag-celebrate tayo ng konting gains. Nagkakaroon po ng momentum sa harap ng House of Representatives. Kaya kung may oras po kayo bukas, dalo naman po kayo. Para sa akin, halo ko lang. Hindi, para sa bayan. Kahit saglit lang po, daan naman po kayo doon. Kasi ayaw lang natin mawalan ng tao. Punta tayo doon. Punta kayo doon. Ako po ay may konting biyahe. Pero babalik din po kaagad. So, bukod pa dyan, of course, malakas na ang ugong na bababa dapat ngayong araw na ito si Speaker Martin Romualdez. Pero ganito yung nangyari. Matagal na pong pinag-uusapan yan. Higit na 1 linggo ang pinag-uusapan na pabababain na si Speaker Martin Romualdez. Alam din ni Speaker Martin yun. Kaya lang, ito yung nangyayari. So, akala ni Speaker Martin hindi daw po today yon. Hindi pa siya prepared sana na ngayon siya bababa. Okay? Hindi siya kumbaga akala niya makakakuha pa siya ng konting palugit. Ngunit matagal na pong decided na pinabababa na siya. Kasi kailangan may alay ang bulkan eh. Dahil din na nga, napuputok na ang, dahil natunugan na nga, dahil na-discuss na, supposedly, last week pa po dinidiscuss ito sa Malacanang. At napagkasunduan na actually, nabababa si Speaker Martin Romualdez at sa lalong madaling panahon. Kaya lang, Speaker Martin didn't believe it was going to be today. Posibleng nakatulak yung ibang mga plano para sa 21, dumadami yung mga taong gustong pumunta at nag-umpisa din yung pagpupulong sa harap ng House of Representatives. Bukod pa dun, natural, hindi pwedeng i-ignore na ang nanawagan para dun sa pagpupulong sa harap ng House ay si General Pokis. Si General Pokis po ay isang Air Force General na nirerespeto talaga both ng ating uniform personnel at ng mga retirado na. Nanawagan siya, sobra na daw. Tapos syempre nasabayan patuloy ng mga rumors. So hindi tayo magdududa na medyo kinakabahan at nayayanig dun sa taas. Bukod pa dyan, meron tayong wild card, napakagaling na kumbaga napakatapang na kongresista na nagngangalang Kiko Barsaga. I mean, of course, he's a new congressman. He's Gen Z yata itong si Kong Kiko. And is absolutely shameless pagdating dun sa kanyang pagtutulak. And kumbaga, to have somebody na ganyang ka-active and ganyang ka-relatable is a big difference dun sa mga kongresista na nakita natin in the 19th Congress. Kumbaga, they're shocked, but not just at the actuation, so dun sa ginagawa ni Kong Kiko. They are shocked that people are responding to him. Okay? So, it's a confluence of events. Ito na nga, yung flood control. Tapos, President Marcos lost control of the narrative. Tapos, iyon na nga, maraming salamat dun sa mga
vloggers na naglabas ng mga nepo babies. Ang laking contribution yan. Parang talagang natin, suddenly, it's in our faces. Kumbaga, andyan na yung mga yan, and we are not, kumbaga, parang, ngayon na lang natin na-appreciate the length, depth, and breadth, ika nga ni Elizabeth Barrett Browning, ng corruption dito. Yung kung ganong kalaki ang ninanakaw, tapos pinamumuka pa sa atin. Government officials, kumbaga, will have to think twice kung magyayabang pa sila katulad ng ginawa in the 19th Congress. And the fact remains, this is staring us in the face na ang ating mga kongresista are suddenly realizing that they went too far. In the 19th Congress, anong ginagawa? Nagpaayuda. Bilyon ang ginamit na pang-ayuda. Ipinamukha pa sa atin na, oh, look at us. Because we can do this, pwede kaming mag-vote buying, pero legal siya. Nyek-nyek nyo. Diba? Parang ganun eh. Parang, we don't care what you feel. Kung mga pro-Duterte kayo at umiiyak kayo dahil pinatawag namin si VP Inday, pinatawag namin si dating Pangulong Duterte, wala yan sa kanila. They did not care how badly we felt. They did not care na nagagalit tayo. They did not care na mahal pa rin natin ang dating Pangulo. And even then, kahit yung mga hindi natin kabaro, kumbaga. Kahit yung mga kahit hindi natin kapartido, not that, yung blue light glasses. They're both missing. I can't find them.